Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Bago ka umupo, sabihin mo sa sarili mo, sabihin mo yung pangalan mo, Jubilee, take the limits off. Nakalimutan niyo yung pangalan ninyo. Isa pa, ready, go! Jubilee, take the limits off. Amen. Makakaupo na po tayo. Alam ko, you are expecting something great today. Amen? I know, kanina pa, nararamdaman na natin ang presensya ng Panginoon. God is working in our midst right now. Kaya sabihin mo, today, I will exercise my faith. Yung iba parang inaantok na po yata. Hindi po tayo matulog. Okay po? Pag preaching po, magkakasama po tayo together. So today, I will exercise my faith. So God is calling each and every one of us to take action. Gusto ng Panginoon, hindi lang tayo uupo, but He is going to unlock a breakthrough for each and every one of us. Alam kong may mga pangangailangan po tayo. Sinong may kailangan ng breakthrough sa araw na ito? Taas mo yung kamay. Amen. Take the limits off. Amen. Alam natin ang story po na ito na nabasa natin sa Mark chapter 2. Marahil ang iba sa inyo, memorize nyo na po ang story na ito. Master nyo na, no? Well-versed na kayo sa verse na ito. Kaya hindi na po natin siya papatagalin. Anong sabi sa verse 1? And again, He entered into Capernaum. We are talking about Jesus. Pumasok, dumating ang Panginoong Jesus sa Capernaum. Amen. So ito pong Capernaum, sa English daw Capernaum. Di ba? Capernaum. Yan. So, pagdating ni Jesus sa Capernaum, okay, dito po nakatira si Peter. Kilala niyo si Peter, di ba? Hometown po ni Peter ito. Ayan. So malapit po siya sa fishing area. Kaya nga di ba si Peter, di ba? Fisherman siya. Ayan. So hindi po siya malaki, sikat na lugar. It is just a small town. Pero maraming tao. Daanan po siya ng maraming tao. Busy siya every single day. And like us who are here right now, there are also different people. Okay? So sa ministry ng ating Panginoong Jesus, naging headquarters niya ang Capernaum. Okay? Dahil dito po nagturo ang ating Panginoon sa synagogue, and He also performed many miracles in Capernaum. Kaya nung pagdating ni Jesus sa lugar na ito, nalaman na ng lahat. It was noised abroad. It's not just there, but abroad. Jesus was in the house. Andiyan ang ating Panginoon. Hindi po nila kailangan na mag-advertise, no? They did not need boost sa Facebook para, okay, i-boost natin yung post na nandito na si Jesus para malaman ng lahat. Wala pong nag-convince sa mga tao na pumunta sa Capernaum, but when they heard that Jesus was there, marami nang pumunta. So, alam ng lahat kung gaano ka-powerful si Jesus. So, when Jesus shows up, anong nangyayari? Nalalaman ng lahat. Mas mabilis pa, di ba, pagka chismis? Mabilis. Parang ganun din, no? Magandang chismis na nandito si Jesus. Jesus is in the house. Amen. So, siguro, sabi, wala namang sinabing malaking bahay, big house. May mga mas malalaking bahay sa lugar na yon. There were beautiful houses there, but Jesus was not there. No? Merong mga houses na punong-puno yung ref nila, but Jesus was not there. Anong sabi po dyan? He was in the house. According po sa mga Bible scholars, sabi nila, ito raw po ay bahay ni Peter. But it can be anybody's house. It can be your house. It can be my house. So, can I remind each and every one of us, it's not about the house. It's not about how beautiful the house is. It's about Jesus Christ. Amen. It's not about the people
in the house, but it is about Jesus. It's not about kung anong kakulangan, kulang yung bigas, kulang yung ulam sa bahay. It's not about those things, but it is about Jesus Christ. Amen. Can I remind you and myself that as long as Jesus is in the house, everything is okay. As long as Jesus is in the house, oh, I will have no problem because Jesus is with me. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Punta tayo sa verse 2. Anong sabi dyan? No, there was no longer room to receive them, not even near the door. Meaning, siksikan. Punong-puno po, wala nang space. Marami tayo ngayon. Nagpapaypay iba, init na init yung iba, parang umiikot yung mainit, no? Pero mas marami pa dito yung nandoon, siksikan talaga. Sabi nga dyan, even the door area was filled. I-imagine nyo hanggang baba, punong-puno ng tao. Bakit kaya? Why? Why? Because when Jesus is in the house, people get hungry. Nagugutom ang tao. When Jesus is in the house, a lot of people become desperate. When Jesus is in the house, it's not about our limitations. It's not about my needs. When Jesus is in the house, hindi ako titikom ng bibig. Hindi ako tatahimik. But when Jesus is in the house, I will shout, I will sing, I will dance. Amen. When Jesus is in the house, I will not stay still, but I will lift my hands. I will jump. I will turn around. I will worship Him like never before. Amen. When Jesus is in the house, hindi tayo satisfied sa, okay na to, pwede na to. Hindi po ganon. When Jesus is in the house, we need to take off the limits in our lives. Amen. And sabi dyan, verse 2, and He preached the word to them. Nangaral ang Panginoon before the miracle, before they took off the roof, before the healing, before everything happened. Jesus preached the word. Amen. Alam natin, kailangan natin ang salita ng Panginoon. It builds our faith. It cleanses our heart. It straightens our lives. It opens doors for miracles after miracles. Kaya sa araw na ito, sa oras na ito, nakaupo po kayo dyan, not just for you to feel good. Hindi po kayo nakaupo dyan para panoorin lang ako, para maging critic, para okay, very good. Okay, ang ganda ng pagkasabi. Oh, okay, dapat may correction, dapat ganito. No, you are not there just to sit down and relax, but you are here to receive and hear the word. Amen. Because the word of God is telling us, take the limits off. We need to take the limits off. That's why I need the word. I need the word every single day in my life. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Verse 3, anong sabi dyan? And they come unto Him, bringing one sick of the palsy. So pinakilala sa atin itong tao na ito, one sick of the palsy. Walang pangalan, walang title, walang nickname, walang background. We don't know why he had that palsy. Pinakita lang sa atin yung kondisyon, yung sitwasyon ng tao na ito. So, ganyan po ang ginagawa ng paralysis sa buhay natin. Amen? Pinaliliit ng paralysis ang ating pagkatao. Hindi minamagnify yung mga magaganda nating ginagawa, but it magnifies our limitation, ang ating kakulangan. When we say limitations, these are the things that we cannot do. He cannot walk. He cannot move. He cannot do anything just by himself. Hindi niya kaya.
Anong meron siya? Nandun lang siya sa stretcher, doon lang siya sa higaan niya. And nakahiga lang siguro siya pag paralisado ka, no? Hindi ka makagalaw. So, yung higaan niya, it was his identity. Hindi mo siya pwedeng tanggalin sa kama niya. Hindi mo pwedeng palitan ng sapatos yung higaan niya. No. It was his shame. Hindi nakakatuwa. Tama po? Hindi masaya. It was so frustrating for him. Nagagalit na siya. Pag tinatanong, "Hala, kumusta ka na?" Di ba? Pag una, naaawang tao sa'yo, masaya. Pero habang tumatagal, hindi masaya. Every day, nagigising siya, same reality of life. Naglalakad ang mga tao sa paligid. Nakikita niya yung mga yapak ng tao. Tumatakbo yung mga bata, nag-e-enjoy sa buhay nila. No? Nagtatawanan yung mga kapitbahay niya habang nag-iinom ng kape. No? Ang saya-saya nila. Pero siya, he cannot do anything. He was in the same condition day after day. He was in the same mat, same bed day after day. Same limitation. Medically, sabi ng mga doktor, hindi na siya gagaling. Kahit ano pang gawin niya, hindi siya gagawin. Socially, wala siyang social life. Hindi naman siya pwedeng mag-hiking. Hindi siya pwedeng maglakad-lakad pag nag-close ang panagbenga. No? Emotionally, super sad siya, depressed siya, mentally gusto niyang mag-give up. Wala na siyang hope, pagod na siya. And here is the truth for all of us today. Every one of us has a mat. Everybody has a bed. Lahat tayo, kagaya ng paralyzed man, meron tayong higaan. Amen. Yung ibang higaan, physical, may karamdaman physically, may sakit-sakit, no? Masakit tuhod, masakit likod. Yung iba naman, emotional, may fear, may anxiety, may rejection, may trauma, yung family issues na day after day, year after year, hindi nababago, insecurities in life. Ano pa? May mga mat naman na mental negativity. Ano pa yung mga mental mats natin? Overthinking, depression, addiction sa mga bagay-bagay, bitterness. Yung iba naman financial. Grabe, nalubog na kung ano mang pressure at issue financially, nakakasakal na. And some are lying down on their spiritual mats. May mga sin struggles in life na patuloy na kino-cover up. May mga doubts, dryness spiritually, guilt. Ang mga bagay na ito, it can be visible or invisible. But can I tell you, they are real. Totoo. Nararamdaman natin. Kahit Kristiyano tayo, nararamdaman natin. Amen. May mga mat dito na malaki. May mga maliit din, pero malaki ang effect. No? Parang ingrown. Napakaliit, pero hindi ka makalakad. Ang dami iniisip. Hindi ka makagalaw. Masakit nga ipin mo, di ba? Apektado lahat, galit ka. So grabe, kaliit lang. But dito natin makikita ang laki ng effect. But there is also a dangerous part here. We can get used to our mat. Minsan nasasanay tayo sa ating higaan. Minsan nino-normalize natin ang ating mga limitation. Sister Jubilee, ganito lang kasi ako. Ganito na talaga ako. Ganito na talaga ang drawing ng buhay ko. Ganito na talaga ang personality ko. But can I tell you today, kahit na nakatira ka dyan, feeling mo nakatira ka dyan, but God designed you not to stay there in your mat. Amen. Marahil binubuhat mo or dala-dala mo, nakahiga ka for a long period of time dyan sa banig na yan. But can I tell you, hindi yan ang magdadala sa future mo. Amen. Marami po dito, nagtatago tayo sa ating mga banig. Nasa church ako matagal na, Sister Jubilee. Leader ako, kaya hindi ako pwedeng mag-struggle. No? Can I tell you, with
sabi nga nila, all humility but with truth, na kahit leaders po, kahit pastors po, kahit mga tao pong tumatayo sa likod ng pulpito, we also experience brokenness. But still, we show up. Still, we stand up. Still, we worship. Still, we serve. Still, we preach. We are not perfect. Only Jesus is perfect. Kaya po napakagandang news about isa sa atin ngayon. If we need a miracle right now, we don't need to hide in our mats. Hindi natin kailangan magtago sa ating mga banig because Jesus is in the house today. We just need to bring it to Jesus today. Amen. Hallelujah. Makikita po natin sa verse na ito, hindi po siya pumunta mag-isa. May mga kasama siya. Hindi niya hinila yung paa niya, gumapang siya para makapunta siya doon. He did not wait for everything to get better. Anong sabi diyan sa verse 3? And they come unto him, which was born of 4. Sa TLB translation, 4 men arrived carrying a paralyzed man. Wow! May mga taong willing na nagbuhat sa kanya. Wow! Alam mo ba, friend? Andito si Jesus. Friend! Paralyzed friend! Andito si Jesus. Si Jesus yung nagpagaling. Kilala mo ba yon? Siya yung Jesus na nagpatalsik ng mga evil spirit. Di ba dun sa kapitbahay? Narinig mo yon? At kilala mo ba si Auntie? Yung asawa ni Uncle Peter. Uncle Peter. No? Yung asawa ni Uncle Peter, nag-fever siya nung isang araw. Pero Jesus healed her. Wow! Nandito si Jesus, yung Jesus na nag-heal ng leprosy, grabe. Wala nang mata, kuya, wala na talaga, pero bigla na lang nagkamata, hindi ko alam kung bakit, pero yung Jesus na nag-heal na yan, nandito siya ngayon. At alam mo ba, friend, meron kang kapareho, yung servant ng centurion. Servant yun pareho mo, makinig ka, pareho mo, paralyzed siya, pero you know what? Jesus healed him. Andito yan. Friend! Andito siya ngayon. Puntahan natin siya. Gagaling ka doon. No? Ito yung mga taong hindi nila hinayaan na mamatay yung kaibigan nila sa karamdaman. Ito yung mga tao na hindi sila nagsabi, hayaan mo na yan. Ganyan na talaga ang story ng buhay niya. Pero anong sinabi nila? Hindi ko to iiwan. Kaibigan ko ito. I will stand by him. I will help him reach Jesus. Amen. Wow! For us to have a breakthrough in our lives, we should surround ourselves with people of faith. Kailangan may mga tao tayo na may mga pananalig at paniniwala sa ating Panginoon. Sa totoo lang, kagaya ng sinasabi ni Pastor Juric, sa totoo lang, di ba, favorite niya yon? Sa totoo lang, di ba, itong mga friends na ito, may mga pangangailangan din sila. Tao po sila, hindi sila anghel. May sitwasyon din sila. Kagaya mo rin, kagaya ko rin, may mga pangangailangan sila. May mga unbelief sila, may mga questions sila. But here, they increase their faith. Hindi po sila nag-isip tungkol lang sa sarili nila. Pero anong sabi nila? Halika na, friend! Halika na, bro! Diba? You are going to get healed today. Tara! Hallelujah! In verse 4, anong nangyari dyan? 4 men arrived carrying a paralyzed man. Buhat-buhat. Binuhat nila yung kanilang kaibigan. Okay lang sa kanila na naabala sila. May mga trabaho itong mga ito, usual na araw. Okay lang. Pero, to
totoo po, it's not easy. It was not easy. Not just physically, no? Mabigat yung paralisado. Pag may pasyente, no, hindi po kaya ng isang tao. Kahit nga 4 pa magbuhat lalo na yung paralyzed. Ang hirap po kahit mag-body mechanics ka. Diba yung mga nag-aral ng how to transport a patient, mga ganon. 1, 2, 3, magaganon-ganon kayo, okay? Hindi po mabigat talaga. It was physically heavy, not just that, emotionally heavy, mentally heavy, and also spiritually heavy. Habang naglalakad sila, nasa Session Road po sila, naku pa nagbenga. Close pala ang session. Ala, ang dami namang tao. Nung bata kami, hindi ganito. Nakakapaglakad pa kami sa session. Pero, friend, bakit ngayon siksikan na ang tao dito sa sa Baguio? No? Grabe ang tao dito sa Baguio. Grabe ang traffic. Mag-check ka nga ng Grab, friend. Kasi ang bigat na talaga di ba? Mag-check ka nga ng Grab. Nako, wala traffic. Ang hirap. No? Kina-cancel yung ating Grab. Maraming taxi. Alam nga naman mag-jeep tayo. Mag-bus tayo. Nako, ang laki ng pasyente natin. No? Parang ang hirap. Pwede naman sigurong tumawag ng 911. Pero nga traffic, friend, traffic. Siguro may mga questions na pumasok sa isipan nila. Asa na ba kasi ang Jesus na yan? Habang naglalakad sila sa Session Road, kasi syempre pag naglalakad ka sa Session Road, naaamoy mo yung mga, di ba? Yung siomay, yung empanadang Iloco, yung mga yan, ang sarap naman talaga. Di ba? Naglalakad sila buhat-buhat dito itong paralyzed man na ito. Worth it pa ba na pupunta tayo doon? Diba? Mag-stop na lang muna tayo dito. No? Parang hindi na worth it. Kaya pa ba natin ang hirap-hirap? Ang bigat-bigat? You know, faith does not wait until the load becomes light. Hindi po naghihintay ang faith na gumaan ang lahat. But faith moves even when it is heavy. Kahit mabigat, that is when faith works. Amen. Habang naglalakad sila, buhat-buhat nila, nung una sa may upper session pa sila, may ngiti-ngiti pa sila, pero nasa may lower session na sila, medyo pahirapan na yata ito, parang hirap. Saan ba tayo pupunta? Asan ba si Jesus na yan? At may auntie na nagsabi, ni Jesus? Andun, nadadjay, dita lang. Diba? Ayaw na marinig ng taga-ibang lugar yan sa mga taga-Baguio. Walking distance lang! Diba? Sabi nila, lahat daw ng lugar dito, walking distance, hindi sila naniniwala. Walking distance lang, lower session, dun lang sa may P. Burgos, narinig nyo na ba yung P. Burgos? Andun si Jesus! Ako naman, walking distance. Grabe, siksikan ng tao, crowded. Pagdating sa Magsaysay, grabe naman ang panagbenga. Hanggang Magsaysay, grabe punong-puno ng tao. No? Nakita pa nga si Sister Amela, nandun siya Grabe, naglalakad punong-puno. Pawis na pawis, grabe ang init-init. Nagsistruggle na, grabe. Masakit na talaga yung likod ko. Masakit na talaga yung aking kamay sa pagbuhat. Tutuloy pa ba ako? Kinakausap nila yung sarili nila. Pero sabi, wait lang, hindi dapat. Huwag isipin yan. Huwag isipin dahil I have a friend. I have a friend and he needs healing right now. I have a friend and he needs to meet Jesus right now. Amen. Pagdating sa P. Burgos, nandyan na sila sa may bungad ng lower P. Burgos. Punuan. Grabe! Ang dami pa ring tao, ang daming sasakyan. Di ba sabi, wala namang nakapark doon sa may harap ng number 7 Lower P. Burgos. Kasi nag-message kagahapon, di ba? Kaya nakinig naman sila, pero ang dami pa ring tao. Grabe naman! Hindi na ako komportable dito. Grabe! Ang dami pang may mga sakit dito. May mas worse pa dito sa friend namin. Tignan mo, talagang mukhang wala na, hindi na makakaabot ito. Ano kaya? Uwi na lang kaya tayo? No? Magrason na lang kaya ako. Ano kaya irarason ko? Kunwari, masakit na talaga yung likod ko para, sabihin ko sa ibang friends na di ba?
Hindi ko na kaya. Pero may mga iniisip sila, hindi nila sinasabi. No? They refuse to quit. Sinasabi ng isipan nila, pero sinasabi nila, kaya ko pa. Isang step pa. Go! Sige! Push pa! Lakad lang! Buhat lang! Kahit nangangalay na yung likod ko, sige lang! Pagdating nila sa number 7, Lower P. Burgos Street, Baguio City, 074-443-5319. Pagdating nila, nasa may garahe palang, grabe talaga, friends. Ang daming tao. They tried to get in, pero siksikan, nakatayo ang mga tao, hindi sila makapasok. Excuse me po, pasingit po. Wala nga hindi ka na nga kasya, hindi na kayo kasya. Ang laki pa ng pasyente nyo. Yung pasyente ko nga aso lang. Oh, kaya ko itong Diba, grabe ngayon. Ang pag-aalaga sa aso. No room anymore. Wala na, next time na lang. Maaga kasi kayo. Kami dito, 4:30, nandito na kami. Puno na. Pero there were a lot of people inside, but they were not hungry. They were just there, but they were not desperate. Hindi po sila desperate. Ito yung mga Pharisees, mga observers lang, critics, spectators. Nandun lang sila just to watch. Nandun lang sila dahil habit. It's a Sunday. So I need to go. But can I remind every one of us, miracle was not made for spectators. It was made for desperate people. Amen. Again, miracle is made not for the spectators, but it is made for the desperate. Amen. Minsan iniisip natin, wala naman akong kailangan ngayon. But can I tell you, God can work miracles and wonders in areas that you don't know. In areas that you don't anticipate. Hindi mo alam, but He can do it. But you just need to be desperate. Amen. Alam ko may kasama ako ngayon na nagdi-desire to want more of God. I need Jesus today. I want more of God today. I want Jesus to touch me today. I want you, Lord. I need you, Jesus. Kaya nga ang ganda na-realize ng mga magkakaibigan how powerful the situation is. Sabi nila, grabe, we cannot quit right now. Kung hindi natin siya dadalhin sa Panginoon, wala siyang kagalingan. Kaya kahit anong mangyari, idadala natin siya sa ating Panginoon. Dadalhin talaga natin siya sa Panginoon. Amen. Hindi ko po alam kung na-realize natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, na-realize mo ba? Kanina pa, this is where the church comes in. Amen. God never designed you to be alone. Ang church na ito, this is not just a building. Hindi po ito isang museum. Alam natin the church is a hospital for the weary, for the broken, and for those who need help. Hindi po ito for Sunday attendance. We are happy that you are here, but this is not for today only. But the church is, I need you, you need me. We're all a part of God's body. I pray for you. You pray for me. I love you. I need you to survive. That is what the church is all about. Sabihin mo sa katabi mo, I need you to survive. Hindi lang po ito awit, but this is a kingdom principle. This is about the body of Christ. Pag mahina ang kaibigan mo, pag mahina ang sister, pag mahina ang brother, carry her, carry him in prayer. Pag nakikita mo ang ating kapatid nagsa-struggle, carry him, carry her with encouragement. Remind him and her of the love of God. Huwag nating sabihin, huwag na, bahala na. Medyo tagilid. No! Lapitan mo siya, yakapin mo siya, kamustahin mo siya. Let us carry one another in love. Pag may nagda-doubt na, let's stand in the gap. Gawin natin, let's reach out to Jesus for him, for her. Huwag tayong mag-give up. Huwag tayong mapagod
na mag-pray sa ating kapatid. Alam niyo, yung mga breakthrough na yan, yes, para sa Kanya, but God is also moving in your life. Minsan, feeling natin, yes, alam natin yan, the miracle is for you. No? But, hindi po ito isolated, hindi ka nag-iisa. Na-receive mo ang healing, na-receive mo ang blessing ng Panginoon, pero hindi po ito nangyayari mag-isa. Bakit? May tao ang ginagamit ang Diyos to pray for you. Somebody is praying for you. Somebody is encouraging you. Hindi mo man nararamdaman, pero yung mga ngiti, yung mga tingin, yung mga yakap, may nagbubuhat sa'yo, may nagdadala sa'yo kay Jesus. Amen. The miracle is yours, but it involves others. Kasama ka sa proseso. Siguro malakas ka ngayon, but there will be a day that you need to be carried. Yung iba naman sa atin dito, binubuhat ka ngayon, but there will come a day that you will be the one to lift others up. Amen. Masaya ako, I am blessed to be part of this church. Hindi tayo naghihintayan, hallelujah, na i-encourage mag-pray ng isa't isa. Hindi tayo lumalabas na ang blessing para sa akin lang. This is for all of us. This prayer is for everybody. This is for everybody. Amen. Sabi nga no, if you are investing in another person, God has got your back. God has got your back. He is your backer. Wow! Makikita natin, no, kung hindi nila binuhat itong paralisado na ito, mamamatay siyang paralyzed. Can you just think that your faith can affect somebody else's destiny? Wow! Ang may breakthrough na mangyayari sa brother or sister natin ngayon. You are connected in prayer. You are connected in obedience and faith. Amen. May healing na nangyayari sa kung sino man na pinag-pray natin. You are connected. You are connected. There it will be salvation, restoration. But can I remind you, you are connected because we are working together. Amen. Hallelujah. Again, makikita natin punuan na sila. Ang bilis naman talaga ng oras, ano po? Punuan sila, wala ng lugar, wala ng pinto, wala ng space, kahit sa may pintuan. Anong sabi nila? Ano nang gagawin natin? Sabi natin, ipa-deliver natin sa harap. Di ba yung ipasa-pasa, ayaw naman nila. No? Mga ang bigat, hindi naman paano yun. No? At tumingala sila, tingala nga tayo lahat. They looked up. Wow, they made a decision. Let's take the roof off. Let's take the limits off. Let's take the excuses off. Let's take the fear off. Amen. Makikita natin makikita natin yung picture na ito. Ganito ang mga bahay sa Capernaum. Flat sa taas, may hagdanan sa labas. Isipin ninyo, it's not symbolic, the verse here, it's not symbolic. Pakikita na ang messy, no? Ano ba naman yung ginagawa nila? Binuhat nila itong matanda na ito, or adult na ito, hindi ko alam kung anong edad niya. At nag-start silang maghukay. Isipin ninyo, may mga, di ba, bato-bato na nalalaglag habang nagkakasaba si Jesus. No? Tuk-tuk-tuk, nagaganon sa taas. Naisip nyo ba, masyado man kayong seryoso, no? Sa pagbabasa nyo ng Biblia, parang kalukuhan naman yung ginagawa nila. Napaka-risky. Paano pag natabunan si Jesus? Si Jesus nga hinahanap natin. No? Napakamahal naman. Pagwawasakin natin yan, napakamahal. Napakahirap. Pero, komportable ba tayo? Hindi. You know, faith is not asking if you are comfortable or not. Faith is asking, is Jesus there? I will go there. That is faith. Amen. Ang roof na ito, makikita natin, sense limits, ang limitation natin na nilalagay natin sa ating sarili. Amen. Most of us, we have names sa roof natin.
Amen. Yung iba kasalanan, yung iba doubt, kung ano-ano pa iniisip natin na kahit anong gawin ko, ganito na talaga ako. Ito na talaga yung storya ng buhay ko. Hanggang dito na lang talaga ako. Komportable, safe, and familiar. But you know, it's good that this is something else. You know, the friends were talking, hindi natin to kayang gawin, but Jesus can. Jesus can heal our friend. Gagawin lang natin ang ating makakaya. You know, faith is not denying the limitation. It's not ignoring your limits, but it is admitting it. Tatanggapin mo at sasabihin mo, Lord, may limitation po ako, Panginoon.